Cebu, the Queen City of the South. Ito ang madalas na umaagaw sa interes ng bawat turista, mapalokal man o dayuhan. Maliban na ang Cebu City ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, ito rin ang pinakaunang syudad sa bansa. Kaya naman tinagurian itong cultural capital of the Philippines. Mababakas dito ang malakas na impluwensya ng mga Espanyol. Dito makikita ang iba't ibang establishmento at mga gusali na halos lahat ay Spanish-inspired. Ang Basilica del Santo Niño, nakilala rin bilang Basilica of the Holy Child. Ito ang pinakaunang simbahan ng Romano Katoliko na itinayo sa Pilipinas. Dito nagmula ang pinakamatagal ng imahe at milagrosong Señor Santo Niño mula ng matuklasan ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Hindi kalayuan sa Basilica del Santo Niño, makikita ang Magellan's Cross. Ito ang kilalang cross na dinala ng grupo ni Ferdinand Magellan noong 1521. Ang Fort San Pedro of Cebu, kung ikaw ay isang Manilenyo, magiging pamilyar ang lugar dahil hindi ito naiiba sa Fort Santiago ng Intramuros, Manila. Ang Fort San Pedro ng Cebu ang siyang nagsilbing kanlungan ng mga militar noong panahon ng mga Kastila. Ito rin ang pinakauna at maliit na kuta ng mga militar sa Pilipinas. Ang Mactan Shrine, isang makasaysayang lugar sa Cebu na makikita sa Lapu-Lapu City. Dito nangyari ang labanan sa pagitan ni Ferdinand Magellan at Dato Lapu-Lapu noong 1521. Dito sinasabing namatay si Magellan sa kamay ni Lapu-Lapu. Ngayon, ginawa itong makasaysayang parke kung saan maaaring pasukin ng turista at makita ang naging kaganapan daang taon na ang nakalipas. Sa loob ng Mactan Shrine ay itinayo ang dalawang kilalang mga dambana, ang Magellan Shrine at Lapu-Lapu Shrine. Ang 98-feet monument ni Magellan ay itinayo bilang pagbibigay-pugay sa mga Portuguese. Ilang metro mula dito ay makikita ang ribulto ni Lapu-Lapu. Ang 68 talampakang tansong ribulto ng kauna-unahang katutubong Pilipino na lumaban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila. Sadyang maraming magagandang tanawin sa lungsod ng Cebu. Ayon sa ilang mga turista, mas pinili nilang puntahan ng lugar dahil tiyak umano ang sayang maidudulot sa kanila. Blue sky and sea water and kindly is mine. Nariyan din ang kilalang Taoist Temple na bukas sa publiko. Ang dalawang kilalang Old and New Mactan Bridges na kumukonekta mula sa Lapu-Lapu City at Mandaue City. Ang Cebu Provincial Capital, International Convention Center, ang mga kilalang institusyon at universidad gaya ng University of San Carlos, Cebu at University of the Visayas. Ang kilalang Tabuan Market kung saan bumibili ng mga pasalubong gaya ng danggit, dried mango na siyang magpapaalala sa iyo sa lungsod ng Cebu. Pinupuntahan pa rin ang Cebu na hindi nga sinasabi Pilipinas, sinasabi Cebu. Diba? Cebu can really stand on its own. I believe Cebu is about, it's two things, no? First of all, it's getting modern by the minute. But it always, the town feeling, the town atmosphere, the culture of Cebu will always be there. And that's what we can offer. I think it's been in history. It's in history, it's etched in history that Cebu is the Queen City of the South. And I believe it will remain that way. Hindi katakataka na ang lungsod ng Cebu ay dinadagsa ng mga turista, mapalokal man o dayuhang turista. Dito kasi mararanasan ang maaaring mahiling mo sa inyong buhay kung gusto mo itong i-enjoy. Kaya naman magpahanggang ngayon, ang lungsod ng Cebu ang nananatiling Queen City of the South. Chinky Baticados, News Team 13.